Mga ka-TH, isang mahalaga at misteryosong paksa ang ating tatalakayin ngayon na siguradong kapupulutan ninyo ng malaking aral sa inyong paghuhukay. Isipin mo ito ka-TH, nasa kalagitnaan ka ng inyong paghukay, pagod, basang-basa ng pawis at biglang may tumamang matigas na bagay sa iyong pala. Noong linisin mo ang paligid, laking gulat mo dahil hindi ito bato kundi isang bungo o mga buto ng tao o hayop. Dito na magsisimula ang malaking kalituhan at debate sa loob ng inyong grupo. Maraming treasure hunter ang napapahinto at nagtatanong, ito bang butong nahukay ko ay isang sadyang inilagay na marka para sa kayamanan ni Yamashita? O ito ay simpleng libingan lang ng hayop o sinaunang tao na nagkataong nandito sa ilalim ng lupa? Napakahirap magkamali sa puntong ito mga ka-TH. Kung ito ay simpleng lumang buto lamang at inakala mong marka, maaari kang mag-aksaya ng panahon, pera at lakas sa paghabol sa maling direksyon. Pero kung ito pala ay isang tunay na skeletal marker at binaliwala mo lang o itinapon, maaring lampasan mo ang mismong deposito. O kaya naman ay direkta ka ng papasok sa isang mapanganib na patibong. Sa video na ito, hindi tayo gagamit ng mga mamahaling aparato na alam nating mahirap makuha. Ibabase natin ito sa sariling pagbasa at tamang pagsusuri ng mga palatandaan. Ituturo ko sa inyo ang mga totoong sinyales o ang mga tinatawag na dead giveaways upang malaman mo kung ang skeletal remains na iyong nahukay ay isang sadyang inilagay na marka ng mga sundalong Hapon. Magsimula tayo sa pinakaunang dapat ninyong tignan kapag may lumabas na buto sa inyong hukay. At yan ay ang posisyon o kung paano ito nakalatag sa ilalim ng lupa. Ito ang unang susi para malaman kung ito ay natural o sadyang inilagay bilang marka. Ang isang natural na buto, halimbawa ay isang sinaunang tao na inilibing o isang hayop na namatay at natabunan, ay karaniwang nakahiga ng patag o nasa tinatawag na anatomical position. Ibig sabihin magkakadikit ang mga bahagi nito at natural ang bagsak sa lupa. Kung ito naman ay natabunan dahil sa pagguho ng lupa o erosion sa paglipas ng panahon, ang mga buto ay makikitang magkakahiwalay ngunit kalat-kalat sa magkakaibang direksyon ng walang lohika o kaayusan. Ngayon, paano mo malalaman kung ito ay isang tunay na marka para sa kayamanan ni Yamashita? Tingnan mo ang kakaibang posisyon nito. Ang unang sadyang position ay ang tinatawag na inverted o vertical placement. Kung nakakita ka ng bungo na nakabaon ng patayo o kaya ay nakabaliktad ang itaas na bahagi ay nakaturo sa ilalim, iyan ay natural lamang. Gayon din ang mga mahabang buto tulad ng femur o buto sa hita. Kung ang mga ito ay nakabaon ng nakatayo ng tuwid sa gitna ng hukay, malaking indikasyon ito na sadyang itinanim ito ng mga sundalong Hapon. Bukod sa pagiging patayo, tignan mo rin ang direksyon ng pagturo o ang pointing direction. Ang mga makahabang buto na ginawang marka ay madalas na ginagawang marka na madalas na ginagamit na parang palaso o arrow. Kaya suriin mong mabuti kung saan nakaturo ang dulo ng buto. Kadalasan ang dulo nito ay direktang nakaturo sa isang partikular na direksyon kung saan naroon ang susunod na marka. O kaya naman ay nakaturo ito sa isa pang marka sa loob ng hukay tulad ng isang kakaibang hugis ng bato o isang ukit sa pader ng inyong tunnel. Ang ikalawang paraan naman upang makasigurado ka ay ang pag-usisa sa mga bagay na kasama ng buto sa mismong selyo o layer ng lupa. Huwag lang basta tumingin sa buto, kung saan tignan mo ang buong paligid nito. Kapag ang isang buto ay natural lang na nabaon o nagmula sa isang lumang sementeryo o burial site,
Ang kasama lang nito ay ang ordinaryong lupa sa paligid. Kung ito naman ay sinaunang libingan, maaaring may mga kasamang personal na kagamitan ng namatay tulad ng mga lumang banga o palamuti. Ngunit mapapansin mong natural ang pagkakaayos ng lupa. Ngunit iba ang makikita mo kung ito ay isang tunay na marka na iniwan ng mga sundalong Hapon para sa kanilang deposito. Ang mga butong nagsisilbing marka ay halos laging may kasamang mga foreign objects o mga bagay na hindi naman dapat natural na matagpuan sa ganoong kalalim na layer ng lupa. Ano-ano ang mga kasamang bagay na ito? Unang-una ay ang uling o charcoal. Ang uling ay madalas ilagay sa paligid ng marka upang sumipsip ng moisture at mapanatili ang kondisyon ng lupa. Ikalawa ay ang lumang pako. Mga lumang pako, mga basag na bote ng sarsa o alak na ginamit ng mga sundalong Hapon at mga maliliit na bato o river rocks na halatang galing sa ilog pero nandoon sa loob ng tuyong lupa. Ang mga artifact na ito ay hindi basta-basta itinapon doon. Ginamit ito ng mga sundalong Hapon bilang uri ng seal o selyo upang protektahan ang marka at upang magsilbing babala sa sinumang maghuhukay na ang layer na iyon ay sadyang ginalaw at may itinatagong mensahe. Dito naman tayo sa ikatlong aspeto. At ito ay tungkol sa lalim ng inyong paghuhukay at ang kabuuang forma o formation ng mga buto. Napakahalagang maging mapagmasid sa bawat talampakan o metro ng inyong paghuhukay. Ang mga sadyang inilagay na marka ay hindi basta-basta ibinabaon sa kahit anong pwesto. Madalas silang matatagpuan sa mga tinatawag na critical points. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kung ikaw ay naghuhukay at napansin mong biglang nagbago ang layer o kulay ng lupa, halimbawa mula sa malambot na pulang lupa ay biglang naging matigas na clay o kaya ay biglang naging mabuhangin at eksakto sa pagbabagong iyon ay may lumabas na buto, malaki ang tsansa na marka iyan. Madalas din silang ilagay ng mga sundalong Hapon malapit sa mga hard seals o mga harang tulad ng mga artipisyal na semento, malalaking tipak ng limestone blocks o mga batong buhay na sadyang itinakip sa lagusan. Bukod sa lalim, tignan mo ang mga geometric formation o ang pattern ng mga buto. Ang kalikasan ay hindi nag-aayos ng buto sa isang perpektong hugis. Kung makakita ka, halimbawa, ng tatlong bungo na nakahilera sa isang perpektong tatsulok o triangle, o kaya naman ay apat na mahabang buto na bumubuo ng hugis cross o parisukat, ito ay isang malinaw na indikasyon. Ang anumang geometry o sadyang pagkakaayos na may sinusunod na pattern ay patunay na may katalinuhan at layunin sa likod ng pagbaon nito. Ito ay ginawa upang magbigay ng sukat, distansya o direksyon patungo sa kayamanan ni Yamashita. Ang ikaapat na hakbang ay ang masusing pagtingin sa pisikal na estado ng buto mismo. Partikular na ang texture, kulay at mga marka sa ibabaw nito. Sa isang natural na pagkaagnas ng buto, mapapansin mo na pantay ang pagkaluma nito base sa uri ng lupa kung saan ito nakabaon. Kung ang lupa ay acidic, ang buong buto ay magiging marupok at pare-pareho ang kulay ng pagkabulok sa bawat bahagi nito. Ngunit sa mga marka, para sa deposito, may mga kakaibang bagay kang mapapansin na ginawa mismo ng kamay ng tao. Minsan ang mga butong ginamit ng mga sundalong Hapon bilang marka ay may mga ukit o carvings. Maaaring may makita kang maliliit na hiwa, guhit o mga simbolong kahawig ng mga numero o titik na sadyang iniukit sa ibabaw ng bungo o ng mahabang buto. May mga pagkakataon din na ang mga buto ay sadyang hindi binali o fractured
sa isang tiyak na anggulo. Hindi ito bali na galing sa bigat ng lupa. Makikita mo na ito ay sadyang pinutol o binali sa paraang nagbibigay ng mensahe. Ang haba ng natirang buto o ang anggulo ng pagkabali ay maaaring nagsisilbing sukat kung ilang talampakan pa ang kailangang hukayin o kung gaano kalayo ang layo ng deposito mula sa pwestong iyon. At sa kabuuan mga ka-DH, nais ko kayong iwanan ng isang napakahalagang paalala na huwag ninyong babaliwalain sa inyong aktwal na paghuhukay. Ano man ang inyong matuklasan sa ilalim ng lupa, marker man ito o simpleng lumang libingan, ang pagtrato sa mga labi rito ay dapat laging may kalakip na mataas na respeto at paggalang. Kung ito ay mapapatunayan ninyong isang sinaunang libingan lamang, mas makakabuting itabi ito ng maayos. Ngunit kung sa inyong pagsusuri gamit ang mga sinyales na ating napag-usapan ay napatunayan ninyong ito ay isang tunay na marka mula sa mga sundalong Hapon, kailangan ninyong doblehin ang inyong pag-iingat. Ang skeletal marker ay madalas na isang seryosong babala. Sa mundo ng treasure hunting dito sa Pilipinas, ang paglabas ng ganitong uri ng marka ay sinyalis na pumasok ka na sa tinatawag na danger zone. Madalas ang mga butong ito ay nagpapahiwatig na malapit na ang mga traps o patibong. Maaaring ito ay mga nakakalasong gas, mga gumuguhong kisame ng tunnel o mga mechanical na patibong na iniwan upang protektahan ang kayamanan ni Yamashita. Kaya huwag magpadalos-dalos, maging mapanuri at unahin lagi ang kaligtasan ng buong grupo. Sa kabuuan, mga ka-DH, tatlong pangunahing bagay lamang ang kailangan ninyong tandaan upang malaman ang tunay na skeletal marker. Una, ang kakaibang posisyon tulad ng patayong pagbabaon o ang direksyon ng pagturo nito. Ikalawa, ang mga kasamang artifacts sa paligid nito tulad ng uling, pako at basag na bote. At ikatlo, ang formation o geometry at ang lalim kung saan ito nahanap. Kayo mga TH, mayroon na ba kayong karanasan sa inyong paghuhukay kung saan nakatagpo kayo ng mga buto na may kakaibang posisyon o may mga kasamang kakaibang bagay sa ilalim ng lupa? I-comment ninyo ang inyong karanasan sa ibaba upang mapag-aralan natin ng sama-sama. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.